Vina, saan ka pupunta? Mukhang gayak na gayak ka yata ngayon ah. Usisa ng asawa ni Kuya Warren na may-ari ng tricycle. Babiyahe po ako papuntang Manila ngayong araw. Nagbabaka sakali po kasi ako na magkaroon ako doon ng magandang trabaho at malaking kita. Sagot ni Vina. Higit 1 linggo na rin ang sakit na iniinda ng kanyang ama. At magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin ito gumagaling. Natuklasan ng doktor na may diabetes at iba pang sakit ang kanyang ama. Idagdag pa ang edad dahil sa katandaan kaya kahit kasukasuan ito sumasakit na rin. Kung ako sa'yo, huwag ka nang pumunta ng Maynila. Pagsasamantalahan ka lang ng mga tao doon. Nakapamewang nasabi ng ginang habang hawak ang walis sa kamay nito. Napailing na lamang si Warren dahil sa inaasta ng asawa. Hindi na lang ito pinagtuunan ng pansin at nilagay sa tricycle ang mga bagahe na dala ng dalaga. Hindi na po bago sa akin yan. Dito pa nga lang sa baryo natin, marami nang mapanlamang at mapansamantala. Wika ni Vina sa mahinang boses. May sinasabi ka? Nakataas ang kilay na tanong ng ginang. Wala po. Wari ko ay dala na po ng inyong katandaan kaya kung ano-ano yung naririnig nyo. Sabi naman ni Vina at nagpasalamat kay Warren matapos nitong ilagay ang mga gamit sa tricycle. Bastos din yung bibig mo no? Hindi na rin ako nagtaka pa. Ganyan talaga kapag walang napag-aralan at tatapos sa buhay. Pang-iinsulto pa nito kay Vina. Agad naman tong sinaway ni Warren. Ito kasi ang nahihiya sa pinagsasabi at ginagawa ng asawa. Tara na po, Kuya Warren. Nakangiti na pag-aya ni Vina upang tuluyan ng umalis. Hindi na kasi bago kay Vina ang ganong senaryo. At dinaig pa ang manok kung pumutak ang asawa ni Warren. Sige, iha. Pagpasensyahan mo na yung asawa ko ha. Sadyang ganyan lang talaga ang ugali niya. Paghingi ng paumanhin ni Warren kay Vina. Wala po yun. Para ka naman pong bago. Ani Vina na parehas nilang kinatawa. Hindi na niya kasi hinayaan na ihatid siya ng kanyang ama at nakatatandang kapatid niyang lalaki. At sinabi na lang na magpahinga ang mga ito. At saka tumulong na lang ang kanyang kuya sa mga gawain sa bahay. Kasalukuyan kasi silang nakikitira sa kanilang tiyahin. Medyo may pagkabarat at makunat lang ito kaya nagpupursige siya na magtrabaho upang magkaroon ng sariling bahay at lupa. Mag-ingat ka sa Manila, iha. Hindi lahat ng tao roon ay maaari mong pagkatiwalaan. Nag-aalalang saad ni Warren sa kanya matapos niyang makababa sa tricycle. Opo. Sagot ni Vina at inabot ang bayad kay Warren pero tinanggihan ito ng lalaki. Ibili mo na lang yan ng merienda mo, malayo ang Maynila at magugutom ka sa biyahe. Sambit ni Warren na labis ipinagpasalamat ni Vina. Sapat lang kasi ang pera na dala niya na galing pa sa sweldo ng kanyang kapatid na lalaki at ipon na pera. Wala yon, para na rin kitang anak. Ngumiti si Warren. Hinatid si Vina sa terminal ng bus bago tuluyang bumalik sa kanilang lugar. Pumasok naman si Vina sa loob ng bus at umupo sa isang bakanting upuan. Higit 8 oras din na naging biyahe niya at hindi maiwasan na siya'y masuka. Mabuti na lang handa siya. Alabang! Alabang! Sigaw ng konduktor kaya naging alerto siya at tuluyan na ring bumaba. Pagkababa niya, sumalubong agad sa kanyang kaibigan na si Daisy. Malawak ang ngiti na sinalubong siya nito at tinulungan siyang bitbitin ang kanyang mga gamit. Ang dami mo namang dala. Siguro may arinola ka pang bitbit dito, no? Natatawang tanong ni Daisy kay Vina. Gusto nga ni Itay na pagbaunin ako nun eh. Dahil madalas daw ako umihi lalo pa at mahaba ang biyahe. Kwento naman ni Vina kay Daisy na katulad niyang galing din sa probinsya. Naging matalik niya itong kaibigan. Simula noon, kaya na makapunta si Daisy sa Maynila at tumagal ng ilang dekada, inaya siya nitong dito na rin muna sa Manila magtrabaho. Malaki naman ang tiwala niya kay Daisy at alam niya hindi siya nito ipapahamak. Sasakay tayo dyan? Tanong niya kay Daisy na pumara ito ng taxi. Oo, taxi ang tawag dyan dito sa Maynila. Pagbibigay alam ni Daisy sa kanya,
Nag-aalinlangan man, sumakay na rin doon si Vina. Medyo malamig sa loob dahil naka-aircon, kumpara sa sinakyan niyang bus na ordinary lang. Siya nga pala, mabuti at pinayagan ka ng 2 lalaki sa buhay mo na pumunta dito. Tanong ni Daisy na ang tinutukoy ay ang kanyang ama at kapatid. Oo naman, ako rin naman na nagpumilit kahit na ilang beses silang tumanggi. Naaawa na kasi ako sa kapatid ko, lalong-lalo na kay Itay. Sambit ni Vina. Mabuti, akala ko kasi hindi ka papayagan ako. Kung alam mo lang, maraming pogi dito, no? Namilog ang mga mata na kwento ni Daisy sa kanya at halos kumislap din ang mga yon. Napakamot naman si Vina sa ulo at hinayaan na lang ang kaibigan na magsalita. Akala pa naman ni Vina, nagbago na si Daisy sa pagiging madaldal. Pero parang mas lalo itong lumala. Halika, doon muna tayo sa dorm para makapagpahinga ka na rin. Bukas na bukas, isasama at ipapakilala kita sa boss ko. Yaya ni Daisy nang makababa sila ng taxi. Si Daisy na rin na nagbayad at sabay silang pumunta sa sinasabi nitong dorm na kanilang tutuluyan. Bahagya pang nagulat si Vina nang bumungad sa kanya ang nagkalat na gamit sa sahig. May bote rin ng alak na walang laman at upos ng sigarilyo. Pagpasensyahan mo na ang kalat dito. Dumayo kasi ang boyfriend ko rito kagabi at tinanghali na rin ako ng gising kaya hindi ko agad nagawa maglinis. Sabi ni Daisy at inaya siyang pumasok sa loob. May nobyo ka na? Gulat na tanong ni Vina sa kaibigan. Aba, syempre, ako pa ba? Natatawa na sabi ni Daisy at tinuro ang kanyang sarili. Ang laki na talaga ng pinagbago mo. Parang kailan lang, tomboy ka pa? Natatawa na biro ni Vina at tinulungan na rin ang kaibigan sa paglilinis. Nag-asaran pa muna ang dalawa bago sila natulog at nagpahinga dahil si Daisy na raw ang bahalang tumapos ng gawain. Kinabukasan, maagang gumising si Vina at naghanda ng pagkain. Naligo na rin siya upang maaga siyang makarating sa trabaho na sinasabi ni Daisy sa kanya. Bakit hindi ka pa nakabihis? Tanong ni Vina sa kaibigan. Nagtataka na tumingin si Daisy kay Vina kung anong ibig nitong sabihin. Nakikita mo ba na wala akong suot? Napasa po naman si Vina sa noo at nagsalita. Ang ibig ko sabihin, maayos na pananamit. Wika naman ni Vina. Kinuha naman ni Daisy ang cellphone at tinignan ng oras. Masyado pa maaga. Busy pa si boss sa mga ganitong oras. Wika ni Daisy at pinaupo si Vina upang sabay na silang kumain. Nagtataka man, hinayaan na lang ni Vina. Total, ay si Daisy naman ang nakakaalam ng trabaho na kanyang papasukan. Talaga bang malaki ang kitaan dyan sa sinasabi mo? Tanong ni Vina kay Daisy. Tumango naman ito at kinagat ang apple na hawak. Kung di ako nagpunta rito sa Maynila, tiyak na hanggang ngayon, naglalako pa rin ako ng banana cue sa lugar natin, no? Sabi ni Daisy at tumingin kay Vina. Kaya swerte mo kasi kilala mo ko. Mataas ang kumpiyansa na sabi ni Daisy sa kaibigan at dahil dito, mas lalong naging palagay ang loob ni Vina kay Daisy. Kinagabihan, inaya siya nitong lumabas dahil naghihintay na raw sa kanila ang boss na sinasabi nito. Kinakabahan ako. Pag-amin niya kay Daisy, habang ang kamay ay nakatakip sa kanyang cleavage. Pilit kasi siyang pinagsuot ni Daisy ng revealing na damit para naman daw magbuka siyang elegant at required daw yun. Huwag kang kabahan. Palagi lang ako nasa tabi mo. Nakangiti na sambit ni Daisy at tumigil ang black na van kung saan sila kasalukuyang nakasakay. Dito na ba yun? Tumango naman si Daisy bilang tugon at hinawakan siya sa kanyang braso bago sila sabay na pumasok sa loob. Kung anong tahimik sa labas, kabaliktaran yun ang ingay sa loob. Bumungad kay Vina ang iba't ibang uri ng pagsusugal. Daisy? Banggit niya sa pangalan nito, pero hindi na nito nagawa pang makasagot ng isang lalaki na lumapit sa kanila. Oh wow, you look stunning today, honey. Puri ng lalaki kay Vina. Binulungan naman siya ni Daisy na makipagkamay dito. Nice to meet you, Vina. Usal nito at inabot ang kanyang kamay, pero bago pa man matanggap ang kamay nito, ay biglang namatay ang ilaw sa paligid.
Napasinghap na lang siya nang may isang mahigpit na kamay ang humawak sa kanya at agad siyang hinila palabas. "Takbo!" Sigaw ni Daisy sa kanya habang patuloy silang tumatakbo. Ngunit agad siyang napaatras nang marinig ang sunod-sunod na yapak sa kanilang pwesto. Agad naman siyang hinarangan ni Daisy sa kanyang harapan habang hawak nito ang 2 baril sa magkabila nitong kamay. At kasunod nito ang pagpapaputok ng baril. "Hulihin niyo ang babaeng yan!" Singhal ni Violet. "Hawakan mo ang baril." Utos ni Daisy sa kanya at walang pasabi na hinagis sa kanya ang hawak nito. Mabilis naman itong sinalo ni Vina at nanginginig ang kanyang kamay na tinutok sa lalaking akmang lalapit sa kanila. Kita naman ni Vina sa kanyang peripheral vision ang pagngisi ng kaibigan at paghabol sa sasakyan ng mga kalaban. "Daisy, ano ba talaga nangyayari?" Naguguluhan niyang tanong sa kaibigan nang tinulak siya nito pasakay sa sasakyan at mabilis na binangga ang sasakyan kung saan naroon ang kalaban at si Violet. Hindi pa si Daisy na kontento at bumaba ito ng sasakyan at sunod-sunod na nagpaputok. Ngumisi lang si Daisy at naglakad pabalik sa sasakyan. Nakatingin lang naman si Vina dito na parang ibang tao. "Umalis na tayo bago pa man tayo maabutan ng ibang mga kalaban." Sambit ni Daisy at binuhay ang makina at tinapon ang baril sa loob. "Teka lang, paano ang babaeng yun? Kailangan niya ng tulong." Sabi ni Vina habang nakatingin kay Violet na puro tama ng baril at pilit umaalis sa loob ng nakatumbang sasakyan. "Deserve niyang mamatay, Vina." Maikling saad ni Daisy, pero imbis na pakinggan ay bumaba si Vina at nanginginig ang kamay na lumapit doon. "Vina, bumalik ka dito!" Sigaw ni Daisy pero mistulang bingi ang dalaga at tinulungan si Violet bago tuluyang sumabog ang sasakyan. Pareha silang natumba ni Violet dahil sa lakas ng pagkakasabog. Dahan-dahan namang minulat ni Vina ang kanyang mga mata kahit medyo blurred pa ito. "Hindi ka talaga nag-iisip?" Nakangisi na sabi ni Violet habang hawak ang baril sa kamay nito. Nakahiga na napaatras si Vina habang iniinda ang sakit. Nasasagi na rin ni Vina ang bubog ng window car na nagiging sanhi ng sugat sa kanyang braso at kamay. "Sigurado akong kasabwat ka ng babaeng yun." May gigil na sabi ni Violet kay Vina. Bahagya namang kinapa ni Vina ang sahig at kinuha ang buhangin doon. At bago pa makalapit si Violet at makalabit nito ang gatilyo, agad niya itong sinaboy sa mata ni Violet kaya napasigaw pa ito. "Bitiwan mo ako, buwisit ka!" Sigaw ni Violet at hinampas ang baril sa ulo ni Vina. Mas lalong nakaramdam si Vina ng hilo. Pero pilit pa rin ito nakikipag-agawan sa baril hanggang sa namalayan niya na lang ang isang malakas na putok ng baril sa kanilang pagitan. "Violet!" Sigaw ng isang estrangherong lalaki, ngunit tila hindi niya ito narinig dahil sa pagkabingi. Halos manginig na lang ang buong katawan niya nang makita ang pagtumba ni Violet sa kanyang harapan at paglabas ng dugo sa bibig nito. Napatingin na lang si Vina sa kabilang gawin ng daan nang marinig ang pagtunog ng sasakyan. "Daisy!" Sambit niya sa pangalan nito, pero ngumiti lang ito sa kanya matapos hipa ng dulo ng baril na umuusok habang hawak ito bago kumaway at tuluyang umalis. Tila nakaramdam ng matinding takot si Vina nang pumukaw sa kanya ang matalim na tingin ng lalaki habang yakap nito ang asawa na kasalukuyang hinahabol ang sariling hininga. "I will make sure that you'll pay for all of this." Mahina man, pero tagos sa buto itong naramdaman ni Vina. Hindi na siya nakapagsalita nang dumating ang van at ilang kotse roon bago siya sinakay at ipinosas. "Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na hindi ako pumatay sa asawa mo?" Muling sabi ni Vina habang nagmamakaawa ng tingin sa binata. "Do you think you can fool me, ha? Kita mismo ng 2 mata ko kung paano mo siya barilin." May diin na sabi ni Lincoln. "Sangkot lang ako sa nangyari. At kahit anong sabihin ko kung hindi mo na rin naman ako paniniwalaan, walang mangyayari.
Mas mainam pa nga na patayin mo na lang ako, kaysa paulit-ulit na sabihin sa isang katulad mo na sarado ang utak. Walang preno ang bibig na sambit ni Vina. Ilang araw na siyang nakakulong sa isang madilim na garahe na ito at tanging bumbilya lang ang nagsisilbi nilang liwanag. Bro, masyado siyang matigas. Why not put her in jail instead? Upang magkaroon naman ng katarungan niya asawa mo. Usal ni Jack habang pinapaikot-ikot sa kamay ang hawak nitong baril. I want to see her suffer and taste her own medicine with my own two eyes. I want her to beg and cry blood bago ko siya patayin. Matalim ang mga matang sabi ni Lincoln at hindi napigilang maikuyom ang kanyang kamao at lumingon kay Jack nang bigla itong umalis. Sinubukan naman ni Vina na alisin ang posa sa kanyang kamay pero sadyang masyado itong mahigpit at bilang isang babae, hindi sapat ang kanyang lakas upang piliting alisin ito. Bro, dumating na ang investigator at mga tauhan mo sa sala. Agad namang tumalikod si Lincoln sa dalaga at lumabas habang si Vina napasandal na lang sa dingding sa pagkawala ng pag-asa na makakaalis pa siya ng lugar na ito ng buhay. Sandali lang ay narinig ni Vina ang pagbukas ng pinto pero hindi siya nag-abala na pansinin ito. Vina! Isang mahina, ngunit sapat na, upang kanyang marinig ang pagtawag ng isang pamilyar na boses. Tisi? Agad siyang bumaling. Vina. Muntikan pa niya itong hindi makilala dahil sa disguise nito na nagpanggap bilang isang lalaki na tauhan ni Lincoln. Bago pa man magmaktol si Vina at magalit kay Daisy, binigyan siya nito ng makahulugang tingin. What are you doing to her? Halos balutin ng kabang buong katawan ni Vina nang marinig ang maautoridad na boses ni Lincoln. Kinukumpirma ko lang kung siya ba talaga yung babaeng nasa litrato na yun, boss. Boses lalaki na sabi ni Daisy. Kung wala lang sa seryoso at magulong sitwasyon, baka humagalpak na siya ng tawa. Hindi kasi halos akalain ni Vina na may ganitong talent pala ang kanyang kababata. You are all done. You can go and leave us alone. Sambit naman ni Lincoln na agad nilang sinunod. Bago pa man tuluyang umalis, isang sulyap muna ang iniwan ni Daisy sa kanya at umalis. Matapos ito ay kinuha ni Lincoln ng baril na malapit lang sa gawin nito. Buong akala ni Vina, babarilin siya nito. Ngunit posas ang pinuntirya nito at hindi siya. Papakawalan mo na ba ako? Maraming salamat. Ngunit naputo lang sasabihin ni Vina nang ginamitan siya ng matalim na tingin ni Lincoln. Bro, handa na ang pinautos mo sa akin. Bungad na sabi ni Jack at lumapit sa kanila. Napadaing na lang si Vina ng parang hindi siya isang babae na tinulak ni Lincoln sa sahig bago pa man makalapit si Jack sa kanila upang si Jack ang humawak kay Vina para hindi ito makatakas. Huwag ka nang dumaing, higit pa dyan na matatanggap mo. Sayang ang pagiging inosente mo. Kung sa kabila niyan, may tinatago kang kademonyohan sa katawan. Wika ni Jack habang hawak siya sa braso at kinaladkad palabas hanggang sa makarating na sila sa sinasabi ni Jack na inihanda nito. Ito na ba yon lahat? Tanong ni Lincoln habang tinitignan ng matalas na bagay. Yes bro. Kinuha naman ni Lincoln ang kadena na nagpahikayat sa atensyon nito. I like this one. Sambit ni Lincoln at makahulugang tumingin kay Jack. Tila naintindihan naman ni Jack ang ibig sabihin ni Lincoln, gamit lang ang kakaiba nitong tingin sa kanya. Agad namang tumalikod si Jack at binuksan ang pinto na nagsisilbing harang doon. Walang imik naman na lumapit si Lincoln kay Vina at mahigpit itong hinawakan sa braso bago hinila palabas. Anong gagawin niya sa akin? Pigil ang takot na sabi ni Vina. Mula kasi roon, kitang-kita niya ang malakas na pagkulog at kidlat mula sa labas ng kalsada. Make you suffer. Maiksi na sagot ni Lincoln. Lumapit naman ang isang tauhan ni Lincoln sa binata at agad siyang pinayungan upang hindi ito mabasa oras na sumakay ito ng sasakyan. Nang makasakay si Lincoln, doon ay yumuko muna ang lalaki at tuluyan ng umalis, habang si Jack
ay walang kurap na hinila si Vina sa braso at ginapos ng bakal ang kamay nito. You deserve it all. Sambit ni Lincoln at binuhay ang makina. Ang kanina namang takot na nararamdaman ni Vina ay mas lalo pang naging doble at lumiwanag ang ilaw ng sasakyan habang ang braso niya ay may bakal na nakakonekta doon. Nais pa sanang magsalita ni Vina pero isang malakas na sigaw lang ang lumabas sa kanyang bibig. Tigilan niyo na ako! Nauutal na saad ni Vina habang ang katawan ay nagkakaroon ng sugat at mga pasa dahil sa paglalakad ni Lincoln sa kanya gamit ang sasakyan. Hinihila siya nito. Napatigil si Lincoln sa ginagawa nang biglang tumama ang malakas na kidlat malapit sa puno. Sa kanyang inis, binaling ni Lincoln ng paningin sa side mirror at doon niya nakita na halos mawala na ng buhay si Vina dahil sa kanyang ginawa. Bro! Mabilis na sabi ni Jack habang kumakatok sa bintana. Binuksan naman ni Lincoln ang pinto at walang imik na hinaklit ang payong na hawak ni Jack. Bago lumapit kay Vina, na halos maghabol ng hininga at dumadaing sa sakit. Ibalik niyo na siya sa loob. Malamig ang boses na utos ni Lincoln at tuluyan ng umalis. Mabilis namang sinunod ni Jack ang inutos ng kanyang boss. Matapos nito, pumunta si Jack sa terrace kung saan araw ng kaibigan na si Lincoln. Bro, bungad na sabi ni Jack na kanyang nakasanayan. Nilagok naman ni Lincoln ang alak na nasa baso habang ang matay nakatingin sa taas, sa kalangitan, sa buwan at mga bituin. What do you want? Tumabi naman sa kanya si Jack at umiling. Hanggang kailan mo balak pahirapan ng babaeng yon? Until she's dead. Kinuha naman ni Jack ang bote ng alak at seryosong tumingin kay Lincoln. We're friends for almost years. At kilala kita, bro. Ba't di mo na lang siya tuluyang patayin? Nilagok ni Jack ang alak na nasa bote na hawak nito. How many times do I have to tell you that I wanted her to suffer? And I wanted to see that happening. Fine, I'm just curious. Kilala kita at alam kong hindi ka titigil hanggat di mo nakukuha ang hustisya sa pagkamatay niya. Inubos naman ni Lincoln ang alak at ginulo ang buhok. Violet never treated him right. Matagal nang kasintahan ni Lincoln si Violet pero kahit kailan, hindi niya naramdaman na mahal din siya nito. Ngunit sa kabila ng panloloko at panlilinlang ni Violet kay Lincoln, hindi nagbabago ang nararamdaman niya sa asawa. I love her. Sabi ni Lincoln na tinapon ng baso. I'm sorry for what happened, bro. But I never saw you happy even when you're with her. Prangka na sabi ni Jack kay Lincoln. I guess so. Sa ilang dekada na lumipas, hindi niya rin alam ang tunay na nararamdaman para kay Violet. Pero hindi niya maikaila na labis siyang nasaktan sa pagkamatay nito. Hindi sanay si Lincoln na ipakita ang tunay niyang emosyon sa mga tao at ang kanyang nararamdaman. Kung kaya't kahit ilang linggo pa lang ang nakakalipas, pinapakita ni Lincoln na unbothered siya sa nangyari, lalo na sa harap ng media. Oh, I have to go. Hinahanap na ako ni Ali. I'll be back tomorrow. Paalam ni Jake matapos i-check ang cellphone nito. Hinayaan lang naman ito ni Lincoln. At nang tuluyan na makaalis ang kaibigan, umalis na rin sa veranda si Lincoln. Pero bago pa man si Lincoln umalis sa lugar, tila may kung anong nag-udyok sa kanya na puntahan si Vina. Walang pasabi na pumasok doon ang lalaki at naabutan si Vina ang umiiyak habang dumadaing dahil sa sugat nito at pasa sa katawan. Nagsisimula pa lang ako. Ipaghiganti siya. Wika ni Lincoln at nakapamulsang lumapit sa dalaga. Hindi naman nag-abala pa na sumagot si Vina. Mas nanaisin pa ni Vina na makita si Satanas kesa makaharap ang walang pusong si Lincoln. I'm talking to you. Usal ni Lincoln kay Vina kasabay ng isang malakas na pagkidlat at kulog. Sinubukang paharapin ni Lincoln si Vina sa kanya. At doon lang ni Lincoln napansin na inaapoy din pala ng lagnat ang dalaga. Kusa namang inilayo ni Lincoln ang kamay sa mukha ni Vina at may kung anong kinuha. Anong ginagawa mo dito? Nang hihinang tanong ng dalaga.
na hindi man lang nagmulat ng mata. Hindi sumagot si Lincoln at nilagyan ng basang towel ang noo ni Vina at ginamot ang mga sugat nito sa katawan na siya mismo ang may gawa. Don't move. Magkasalubong ang kilay na utos ni Lincoln. Hindi ako gumagalaw. Sagot naman ni Vina at tumalikod upang hindi makita ni Lincoln ang kanyang muka. Now, I know you have a mental disorder. Sabi ni Lincoln at nilagyan ng band-aid ang sugat ng dalaga na maaaring maging sanhi ng infection. Hindi hamak na mas mukha kang may sayat dahil sa ginawa mo. Sabi ni Vina sa kanyang isip. Sinong tao ang gagamutin ng sariling hostage matapos niya itong saktan at pahirapan? I said stop moving. Inis na singhal ni Lincoln at sa inis hinampas ang lamesa. Inalis naman ni Vina ang towel sa kanyang noo at tinapon mismo sa mukha ni Lincoln. Kung papatayin mo rin ako, gawin mo na ngayon din. Utos ni Vina habang nakatingin sa lalaki na inis na tinapon din ang towel. Sa inis, kinuha agad ni Lincoln ang baril at tinutok sa mukha ni Vina. Ngunit hindi man lang natinag si Vina ron. Sa kabilang banda ay nakaupo si Daisy sa isang mataas na puno habang tinitignan si Vina at Lincoln sa sniper gun na hawak nito. Hindi pa rin ba tayo gagawa ng aksyon? Tanong ni Sean sa kasintahan na si Daisy habang hawak din ng isang sniper gun at pasimpleng nagmamatsyag sa lugar. Hindi. Lincoln is still enjoying in the playground so let him be. Alam ko may ibang nakikita si Lincoln kay Vina kaya malakas ang kutob ko na hindi niya ito papatayin. Nakangisi namang sabi ni Daisy at sinubo ang isang bubblegum sa bibig nito. Kilala natin si Lincoln. May tiwala ang agency sa plano ko, babe. Kaya huwag ka mag-alala. Putol ni Daisy sa balak sabihin ni Sean. Pero kahit ang agency, pwede kang baliktarin sa oras na nagkamali ka, babe. Sabi naman ni Sean, pero isang ngisi lang ang sinagot ni Daisy sa kanya. Napailing na lang si Sean nang may ngiti sa labi bago bumaba sa mataas na puno at muling nagmatsyag. Patawarin mo ako, Vina, kung ikaw ang naging pain namin sa plano na to. Paghingi ng paumanhin ni Daisy habang nakatingin sa kinaroroonan ni Vina. Nakikita niya pa rin na nakatutok ang baril sa kanyang kaibigan. Pasasalamatan mo rin ako pag nagkataon. Sambit ni Daisy at binuhay ang earpiece upang sabihin sa agency ang nangyayari bago ibalik ang atensyon kung saan naroon si Vina at Lincoln. Kinaumagahan nagising na lang si Vina na may basang panyo sa kanyang noo. Bumangon si Vina at sandaling dumaing. Ngunit wala sa isip na napangiti na lang siya nang mapansin ang benda at ilang band-aid sa kanyang balat. May tinatago rin palang kabutihan sa puso yung animal na yun. Sa kabila ng pag-aakala nitong siyang kumitil sa buhay ng dati nitong kasintahan at kabila ng pagtrato nito sa kanya, hindi pa rin nawawala sa binata ang pagiging maalalahanin nito. We're going out in this place. Sambit ni Lincoln at binaril ang kadena sa pagitan ng paa ni Vina. Halos mamutla naman ang labi ni Vina sa ginawa ni Lincoln. Sa kabila ng pag-aakala nitong siyang kumitil sa buhay ng dati nitong kasintahan o asawa at kabila ng pagtrato nito sa kanya, hindi pa rin nawawala sa binata ang pagiging maalalahanin nito. We're going out of this place. Sambit ni Lincoln at binaril ang kadena sa pagitan ng paa ni Vina. Halos mamutla naman ang labi ni Vina sa ginawa ni Lincoln. Parang may mga daga na nagsitakbuhan sa kanyang dibdib. Baka gusto mo ring alisin ang posa sa kamay ko. Saad naman ni Vina. Isang salita mo? Ulo mo mismo ang aalisin ko. Walang preno ang bibig na sabi ni Lincoln. Parang kagabi lang, nagawa pa siya nitong alagaan. Sa pag-aakala ni Lincoln na mahimbing siyang natutulog. Doon din naman ang punta ko. Pero hanggang ngayon di mo pa ginagawa. Paglaban ni Vina pero sa kaloob-looban niya, meron siyang nararamdamang takot at pangamba. Hindi naman siya pinansin ni Lincoln at muli siyang kinaladkad sa braso. Kahit anong daing at reklamo niya,
ay parang bingi ang lalaki. Tinulak siya ni Lincoln pasakay ng kotse habang ang posas nanatili sa kanyang kamay. Saan mo naman ako dadalhin ngayon? Sa dagat ba? Balak mo ako lunurin? Hanggang sa hindi ako makahinga? Usisa ni Vina, dahilan para mapatigil si Lincoln. Ngumisi lang si Lincoln at nagsalita. Nice idea? Halos malaglag ang panga ni Vina sa narinig. Pero agad din niyang binawi ang reaksyon. Wala na rin namang rason para magulat siya. Bago mo sana ako patayin, may isang kahilingan lang ako sa'yo. Pagbasag ni Vina sa katahimikan ng kanilang biyahe. Nakatutok lang ang tingin ni Lincoln sa kalsada pero ang kanyang tenga nakikinig sa sasabihin ni Vina. Pwede bang hayaan mo kung makausap ang magulang ko bago mo ako patayin? I didn't expect that you have parents. All I knew is you're alone, while selling your dignity for others and to kill innocent people. May panunuyan na sabi ni Lincoln at biglang nagpreno. Halos mauntog naman si Vina sa ginawa ni Lincoln. Mabuti na lang, dahil agad na nakatapak si Vina sa unahan upang magsilbing suporta niya. Tignan lang natin kung hanggang saan ang tibay mo, sabi ni Lincoln sa kanyang isipan at mabilis na pinaandar ang sasakyan. Shit! Pagmumura ni Lincoln habang nakikipag-agawan ng manibela kay Vina. Parehas na lang napasigaw ang dalawa nang bumangga ang kotse na sinasakyan nila sa isang abandonadong sirang daan. Agad na inalis ni Lincoln ang seatbelt. Pero masyadong secure ang pagkakalock nito. Babagsak tayo! Sigaw ni Vina at pinigilan ng paghinga nang tuluyan silang bumagsak sa isang malawak na karagatan. Pilit inalis ni Vina ang posa sa kamay pero hindi niya magawa. Kaya sinipan na lang ni Vina ng paulit-ulit ang window car pero hindi ito mabasag. Sinubukan naman niyang buksan ang pinto ng sasakyan pero nakalock ito. Nagkaroon lang si Vina ng pag-asa nang mapansin ng medyo bukas na window car sa tabi ni Lincoln at baril na suot nito. Agad itong kinuha ni Vina at kinasa bago pa ulit-ulit na binaril ang window car at buong lakas na sinipa hanggang sa tuluyan ito masira. Panay pa rin ang pagmumura ni Lincoln na patuloy pa ring inaalis ang lock ng seatbelt nito habang si Vina lumangoy pataas upang sumagap ng hangin. Napasigaw naman si Vina at nagpalinga-linga at hinanap ang lalaki. Muling pinigilan ni Vina ang hininga bago muling lumangoy pa ilalim. At doon niya nakita si Lincoln na patuloy pa ring inaalis ang seatbelt. Buong akala niya nakaalis na rin ito matapos sirain ang window car. Lumangoy doon palapit si Vina at tinulungan si Lincoln na alisin ang seatbelt. Pero masyado itong mahigpit at habang tumatagal, palalim ng palalim ang sasakyan. Ilang beses niyang hinampas ang lalaki at hinampas pa ito sa pisngi ng paulit-ulit. Pero unti-unti na itong kinakapos ng hininga. Pinunit ni Vina ang suot niyang damit gamit ang dalawang kamay at nilagay yun sa salamin ng kotse bago kinuha at ginamit upang maputol ang seatbelt ni Lincoln. Unti-unti na ring nauubusan ng hangin sa baga si Vina. Pero pilit niyang inilabas si Lincoln sa kotse at nilagay ito sa kanyang likuran bago pilit na lumangoy. Gising! Singhal ni Vina at lumingon sa paligid. Muling lumangoy si Vina habang si Lincoln ay nasa kanyang likod at pumunta sa pangpang. Nakahinga naman si Vina ng maluwag at nagpasalamat sa itaas. Mabuti na lang at sanay siyang lumangoy. At hindi yun naging sagabal, maging ang kanyang posas. Tinignan niya si Lincoln at pinakinggan, saka pinakiramdaman kung humihinga pa ito. Paulit-ulit niyang ginawa ang pag-ihip ng hangin sa bibig nito. At ilang beses din niyang pinatong ang kanyang dalawang kamay sa dibdib ni Lincoln. Ilang sandali pa, umubo na ito at lumabas ang tubig sa bibig nito matapos itong bigyan ng hangin. Ano nangyari? Tanong ni Lincoln habang patuloy na umuubo. Sa sobrang pagod ay humiga si Vina sa buhangin habang hinihingal. Munti ka na lamunin ng dagat at kainin yung katawan mo ng pating dyan. Usal ni Vina at pumikit dahil masyadong nakakapaso ang init ng araw. Because it's your fault.
Kumunot naman ang noo ni Vina at bumangon. Tinuro niya ang sarili at inis na tumingin sa kaharap. Pagpasalamat ka pa nga sa akin na tinulungan kita. Wika ni Vina at asar na inirapan si Lincoln. Nasaan tayo? Nasa swimming pool? Obvious naman, diba? Nasa pampang tayo ng dagat. Pamimiloso po na sagot ni Vina. Sinamaan lang siya ni Lincoln ng tingin at tumayo. Ganoon na rin ang ginawa ni Vina at naglakad-lakad. Napansin naman ni Vina ang pagsunod ni Lincoln sa kanya. Aber? Ba't mo ako sinusundan? Baka nakakalimutan mo hostage kita at malaki ang atraso mo sa akin. Kung tutuusin, maaari na si Vina ang tumakas. Kayang-kaya niya yun. Pero hindi alam ni Vina ang lugar na ito. Malayo ito sa kabihasnan. At kahit anong pagtakas man ang gawin niya, patuloy pa rin siyang matutunto ni Lincoln. Siguro naman alam mo ang lugar na to. Kampante na sabi ni Vina. Pero si Lincoln, na natiling tahimik na tila ba, naninibago sa lugar. Masyadong mataas at matarik ang daan. Kung dun tayo dadaan. Sabi ni Vina, kasi alam niya naman, sa kanyang sariling walang daan dun. You need to die. But you chose to die with me? The heck? Ang dami mong drama. Manahimik ka na lang pwede. Balik na sabi ni Vina at pinagpatuloy ang paglalakad. Halos buong maghapon ang naglalakad ang dalawa. Pero hanggang ngayon wala pa rin sila makitang daan pa uwi. O kahit isang residente man lang doon. Nagugutom ka na ba? Tanong ni Vina nang marinig niya ang pagtunog ng tiyan ni Lincoln. Nang hindi sumagot si Lincoln, kinuha ni Vina ang isang bato at inabot yun sa binata. Kung gusto mo maibsan yung gutom mo, ipukpok mo itong bato sa posas na kinabit mo sa akin. Utos ni Vina at inabot ang bato. Nagdadalawang isip pa naman si Lincoln na gawin to. Huwag ka mag-alala, hindi ako tatakas. Papanagutan ko ang nangyari. Nasa magkabilang kamay niya pa rin ang kadena. But this time, hindi na ito magkadikit, kaya malaya niyang naigagalaw ang kanyang kamay. Kumakain ka ba ng buko? Tanong niya kay Lincoln. No. Maiksing sagot ng lalaki sa kanya. Nagkibit balikat lang si Vina at agad na pinatong ang kamay sa buhangin bago nagsimulang umakyat sa isang puno ng nyog. Halos manlaki pa ang mata ni Lincoln sa ginawa niya. Hindi kasi halos inaasahan ng lalaki ang gagawin ni Vina. She's like a monkey. Natatawa na bulong ni Lincoln. May sinasabi ka dyan? Tanong ni Vina na nasa itaas ng puno ng nyog. Nothing. Sagot ni Lincoln at pinanood si Vina kung paano kumuha ng mura ng nyog. Bumagsak sa buhangin ng isang buwig ng nyog bago si Vina tuluyang bumaba. Gumawa na rin si Vina ng kutsilyo na gawa sa bato at ito ang ginamit niyang pangbunot sa mura ng nyog. Ito, inumin mo para kahit paano maibsan yung uhaw mo. We don't have glass or cup. Nakapamulsa na sabi ng lalaki. Ang arte wala tayo sa lugar mo para mag-inarte ka. Nakapamewang na sabi ni Vina at pinakita kay Lincoln kung paano inumin ang buko. Ano namang gagawin mo dyan? Tanong ni Lincoln na makita si Vina na may hawak na matulis na kahoy sa magkabilang kamay. Sumama ka sa akin, manghuhuli tayo ng isda. Pagyayaya ni Vina sa lalaki. It's impossible. Hinagis ni Vina ang kahoy kay Lincoln, na agad naman itong nasalo. Walang imposible kung susubukan mo. Malakas ang loob na sabi ni Vina at kumindat kay Lincoln. Napaiwas naman si Lincoln ng tingin at binaling ang atensyon sa ibang direksyon. Sumunod ka na rito, kailangan natin makahuli ng isda bago sumapit ang gabi. Baliwala na sabi ni Vina at naunang lumusong sa dagat. Tahimik lang na nakatayo si Vina doon habang mahigpit na hawak ang kahoy. Huli ka sa akin. Puno ng pag-asa at merong malawak ng ngiti na sabi ni Vina nang makita ang isang isda na lumalangoy patungo sa kanya. Tinaas ni Vina ang hawak na kahoy at akmang tutusukin niya na ito, pero halos malaglag ang kanyang panga nang makita si Lincoln na naglalakad palapit sa kanya na halos bulabugin ng mga isdang naroon. What? Nagtatakang tanong ni Lincoln. Wala na, nakatakas na ang isda sa kagagawan mo.
Umiirap na sabi ni Vina sa sobrang ines. But there's no fish here. Wika ni Lincoln na tumingin sa tubig. Wow! Gulat na sabi ni Lincoln at ginamit ang kahoy pampatay ng isda. I gotcha! Masaya na sabi ni Lincoln at pinakita kay Vina ang nahuli nito. Sabi ko sa iyo makakahuli tayo na isda dito. Natutuwa na sabi ni Vina. Pinagpatuloy lang ni Lincoln ang ginagawa habang si Vina ay panayang sulyap sa lalaki. Ngayon lang ni Vina napagtanto, nagwapo pala ito sa tuwing umingiti. Hindi lang halata sa itsura dahil palaging magkasalubong ang kilay o di kaya nakasigaw at papatay anumang oras. Sino mag-aakala nga isang tulad ni Lincoln ay masaya sa isang simpleng bagay? I think okay na to. Wika ni Lincoln matapos baliktarin ang isda. Kasalukuyan silang nakaupo habang iniihaw ang isda sa apoy na ginawa niya. Ngayong gabi may ibsan ang kanilang gutom na kanina pa nila iniinda. Luto na yan, kumain na tayo. Pag-aaya ni Vina at inabot kay Lincoln ang isda at nagsimula na silang kumain. Habang kumakain, napatingin si Lincoln kay Vina. Hindi ni Lincoln matukoy kung bakit habang tumatagal, unti-unting gumagaan ang loob niya sa dalaga. Pero pilit iwinawak si ni Lincoln sa isip niya ang nangyayari ngayon. Galit ang kanyang puso. Galit siya sa ginawa nito. If you have a chance to correct your mistakes, what is it and why? Tanong ni Lincoln at ininom ang buko. Kung may pagkakataon man, yun ay huwag na lang siguro mangarap ng mataas. Dahil sa huli, kapahamakan lang din ang dulot nito. Sagot ni Vina. Nalabas sa kanyang ilong. Walang masamang mangarap, pero hindi dapat sa maling paraan. Pero dahil sa naranasan niya, pipiliin niya na lang bumalik ng probinsya at doon ipagpatuloy ang buhay. Kung meron pa siyang pagkakataon. What kind of mindset is that? Dismayadong tanong ni Lincoln pero ramdam nito na may malalim na pakahulugan doon si Vina. Ewan, baka nga may mental disorder talaga ako. Pabirong sagot ng dalaga at humiga sa dahon ng saging at nagpahinga. Ikaw ang dapat na nasa posisyon ko ngayon, Daisy. Sinira mo yung buhay ko. Pigil ang luha na sabi ni Vina sa kanyang isipan. Agad namang bumaling si Vina sa kanyang kaibigan nang magkaharap na sila. Nagsagawa na si Lincoln ng bagong investigation tungkol sa nangyari. Sabi ni Daisy at umupo sa tabi ni Vina. Anong klaseng investigation? Mapapatunayan na hindi ka ang kumitil sa buhay ni Violet. This case is under mission. At ginawa ko ang bagay na yun dahil may purpose at hindi lang dahil gusto ko. Saad ni Daisy at pinakita ang limpak-limpak na pera kay Vina. Ito ang trabahong sinasabi ko sa'yo. Pasensya na kung hindi ko agad sinabi. Anong klaseng kaibigan ka? Para na rin ito sa kapakanan niya, Vina. Alam mo ang ibig kong sabihin. Sambit naman ni Daisy at naging alerto nang marinig ang boses ng kasamahan niya sa kanyang earpiece. Paparating na sila. Sambit ni Daisy at agad na tumayo. Konting tiis na lang, Vina. Matatapos na rin ang misyon na to at makakauwi ka na sa probinsya. Wika ni Daisy at agad na lumabas ng silid habang siya'y naiwang nakatulala. Nakabalik na sila ni Lincoln sa teritoryo nito. Dahil kinabukasan, tuluyan na silang natunto ng mga tauhan ng lalaki at agad na rin silang naiuwi sa lugar ng binata. Sa lalim ng iniisip ni Vina, hindi niya na namalayan ang pagbukas ng pinto at paglapit ni Lincoln sa kanya. Hey! Pagbasag ni Lincoln ng katahimikan, naagaw naman ni Vina ang atensyon at napatingin sa bouquet of chocolates na hawak ni Lincoln. Bukod sa bouquet ng chocolates na hawak nito, meron ding bulaklak. Para saan yan? For you. Sagot ni Lincoln at inabot sa kanya ang hawak. Naibsan ang lungkot na nararamdaman niya at unti-unting napalitan ng saya. Have you eaten already? Muling tanong ni Lincoln. Oo, katatapos lang. Nagtataka lang siya dahil hindi naman ganito ang pakikitungo ni Lincoln sa kanya. Pero simula nang magsama silang dalawa, sa tahimik na pampang na yon, hanggang sa sila'y tuluyang makauwi,
Unti-unti na itong naging mabait sa kanya. That's good. Sagot ni Lincoln at nagpaalam na umalis. Tumango naman siya bilang sagot, kahit na may halong pagtataka yon. Naglakad naman si Lincoln pabalik sa kanyang opisina at sinira ang mga gamit doon. Napasabunot na lang si Lincoln sa kanyang buhok at sinuntok ang bubog ng mesa. Who are you playing around? Sabi ni Lincoln sa sarili at tinawagan ng tauhan. Boss, kumpirmado. Hindi si Vina ang babaeng pumatay kay Ma'am Violet. Wika nito sa kabilang linya at nag-forward ng video clip ng CCTV sa nangyari ng gabing yun. Napabuntong hininga siya at bagsak ang balikat at napabulong na lamang. I'm sorry, Vina. I'm sorry. Nakakaramdam siya ng konsensya at awa sa ginawa niya kay Vina dahil hindi niya pinaniwalaan ang sinabi nito at basta na lang ng husga at nag-akusa ng kasalanan na hindi naman ito ginawa. Vina is a good woman at yun ang kahit kailanman na hindi niya nakita kay Violet. Ngayon, nalilito na siya sa kanyang nararamdaman. What should I do? Tanong ni Lincoln at kinuha ang family picture ng kanilang pamilya matapos inayos ang sarili saka naglakad palabas ng opisina. Dumiretso si Lincoln sa silid kung nasan si Vina at inalis ang poses nito sa kamay. Can we go out? Tanong ni Lincoln. Ha? Parang bingi na tanong ni Vina pabalik. Pumunta tayo ng mall at kumain sa labas. Sigurado ka? Muling tanong ni Vina. I'm sure naman na hindi ka tatakas at makakatakas sa akin. Natatawang saad ni Lincoln at hinawakan ng kamay ni Vina na mas lalong pinagtaka nito at ikinagulat pa. Sa ngayon, ay wala mo nang balak si Lincoln na sabihin kay Vina ang totoong nalalaman. Baka oras na sabihin niya ito. Umalis ito at tuluyan nang bumalik sa probinsya dahil sa trauma na pinaranas niya. Kaya ngayon, ay gusto niyang palitan yun ng magagandang alaala. Natatatak sa isipan ng dalaga. Oh, saan ang lakad natin, bro? Gulat na tanong ni Jack nang makita ang dalawa. Don't mind us, Jack. Wika naman ni Lincoln. Napangiti naman si Jack at tinapik si Lincoln sa balikat. Masaya si Jack dahil nagsisimula na si Lincoln na buksan muli ang puso nito. Kagagaling lang nila ni Lincoln sa puntod ni Violet. Pero matapos nito, nakatanggap sila ng resulta tungkol sa kaso. Hindi mo ba ako pagpapalitin ng damit? Tanong ni Vina habang naglalakad. Ayaw ko naman mamatay na madungis pa din ako, no? Biro ni Vina. Get in, sabi ni Lincoln at pinagbuksan siya ng pinto. Si Lincoln pa talaga yun? Tanong ni Vina na hindi na iwasan ang pamumula sa kanyang pisngi. Tinignan lang ni Vina si Lincoln na umikot at umupo sa driver's seat bago nabaling ang tingin sa side mirror. Doon ay nakita ni Vina si Daisy na nakadisguise habang nakatingin sa kanila na tinitignan ng bawat detalye at kilos ng pangyayari. Kung ano man ang plano mo, Daisy, pagkakatiwalaan kita sa pangalawang pagkakataon, sabi ni Vina sa kanyang isipan. Nang magsimula ng paandarin ni Lincoln ang sasakyan, tahimik lang sila. Pareho silang nag-a-adjust dahil sa katulad ni Vina na isang normal na residente, ay ngayon lang nito mararanasan ito. Lalo pa at kasama ang isang lalaking pinapantasya ng mga kababaihan. Wala siyang karapatan na namnamin at mag-assume dahil katulad ng sinabi ni Lincoln sa kanya, isa lang siyang hostage at kikitilan ng buhay sa kahit anong oras. I hope you'll enjoy this day. Nakangiti na sabi ni Lincoln at inabot sa kanya ang kamay at sabay silang naglakad. We will go to the store first. I'll buy you some dress. Sabi ni Lincoln at hinawakan siya sa bewang. Thank you. Naiilang na pasasalamat ni Vina sa lalaki. Pagkatapos nila gumala, ay dinala ni Lincoln si Vina sa isang restaurant kung saan niya ito pinabook. Hindi lang ito ang unang beses na lumabas ang dalawa. At habang dumadaan ang mga araw at linggo, mas nagiging madalas ang paglabas nila o pagtambay sa parke. Kukuha lang sana ako ng maiinom.
Wika ni Vina nang madatnan si Lincoln sa kusina na may kausap sa cellphone. Oh, sure. Sambit ni Lincoln at pinatay ang tawag. Tumango naman si Vina at kumuha ng tubig sa ref. Hating gabi na pero nagising siya at nakaramdam ng uhaw kaya naisipan niyang bumaba. You want some? Tanong ni Lincoln at pinakita ang alak na hawak nito. Agad naman siyang umiling at pinakita ang tubig sa baso. Hindi ako umiinom niyan. Wika niya at uminom ng tubig. Matapos nito, ibinalik niya ang lalagyan sa refrigerator at akmang aalis na pero tinawag siya ni Lincoln. Sandali pa siyang napasinghap nang maramdaman ng mahigpit nitong yakap sa kanyang likuran. Lincoln. Wari ay dala ng kalasingan kung bakit nagagawa ito ni Lincoln. Hindi naman siya makatanggi at hindi man lang niya ito maitulak palayo dahil nararamdaman niyang gusto niya ito. Patawarin mo ako, Ma'am Violet. Mahinang paghingi niya ng paumanhin. Para namang nabuhusan ng malamig na tubig si Lincoln na marinig yun. I just want to spend all my time with you, Vina. Wika ni Lincoln at mas sinigpitan pa ang yakap. Lasing ka lang. Bukas kakainin mo rin yung sinabi mo. Usal ni Vina. No, I'm not. Paglaban naman ni Lincoln, dahil halos wala pa namang isang baso ang naiinom niyang alak. Bumaba lang siya dito upang magpalamig at mag-isip. Aakyat na ako. Baka kung sino pa makakita sa atin at kung ano pang isipin sa akin. Inalis ni Vina ang kamay ni Lincoln sa kanyang bewang at ngumiti. Ayaw ni Vina na isipin ng ibang kasamahan nito na ginagamit niya ng si Lincoln upang kunin ang loob nito para hindi na siya nito tuluyang patayin. Para kay Vina, kahit anong gawin niya doon pa rin naman siya babagsak. Maaaring isa lang ito sa mga plano ni Lincoln sa paghihigante. Pero may parte sa kanyang puso na umaasang sana pareho sila ng nararamdaman. I don't care about them. Saad ni Lincoln at pinagsalubong ang kanilang kamay bago siya nito hinila palabas. Matapos nito pumunta sila sa malawak na hardin at umupo sa isang bench sa katinuro ang maliwanag na buwan. Katulad lang ako ng buwan na yon. Tinitignan at hinahanga ang kadalaw sa malayo. Sabi niya sa kanyang isip pero ang tingin ay na kay Lincoln. Kung may pagkakataon lang upang patigilin niya ang oras, gagawin niya. Enjoying the view? Oo. Napatingin naman si Lincoln nang mapansin na hindi pa rin inaalis ni Vina ang tingin nito sa kanya. Gwapo ako, di ba? Umiwas naman ang tingin si Vina at nagdikwatro ng paa. Hindi ka pogi, no? Masyado ka namang assuming. Ani Vina pero pigil ang ngiti. Then I'll make myself handsome so you can like me back. Saad ni Lincoln pero hindi yun nakatakas sa pandinig ni Vina. Stop playing around, Lincoln. Kahit siya, napapagaya na sa pagsasalita ng English dahil sa lalaki. Wala kasing araw na hindi ito nagsasalita ng ganong lingwahe. I have a question. Umayos na upo si Lincoln at tumingin kay Vina. If you're a billionaire like me, what would you do? Thank you for your wonderful question. Maarting sabi ni Vina na tila ba kasali sa isang patimpalak dahilan para matawa si Lincoln. Mas pipiliin kong tumulong sa mga nangangailangan, especially sa mga may karamdaman or senior citizens out there na mga walang pera. Well, that's good. Pagsang-ayon ni Lincoln. Tomorrow morning, we will go to that place and help them. Walang pagdadalawang isip na saad ni Lincoln. Pero 'di ba? Pupunta ka sa kumpanya? Tanong ni Vina. Dahil narinig niya ang usapan nito at ni Jack kaninang hapon. Yeah, but I don't mind. I'm the owner of the company so I have the right to do what I want. Sambit ni Lincoln at pinisilang kanang pisngi ni Vina. Matapos nito, muli na naman silang nilamon ng katahimikan. Lincoln, ba't mo ginagawa lahat ng to? Lakas loob na tanong ng babae. Nawala naman ang ngiti sa mga labi ni Lincoln nang tanungin niya ang bagay na ito. You can ask me so many questions aside from that. Kung hahayaan kitang patayin mo ako ngayon, bakit ngayon mo lang gagawin? Is that a serious question? Tanong ni Lincoln at sinamahan ng pagtawa. Tulog ka na. Gabi na rin, oh. Sabi na lang ni Vina
dahil halata naman dito na ayaw nitong sagutin ang mga katanungang gusto niyang malaman ng sagot. Just give me more time to think about it. Pinaharap siya ni Lincoln sa kanya at nilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Lincoln. But now, I want to express my feelings towards you. Dagdag ni Lincoln sa sinabi at pumalakpak, kasabay noon ang sunod-sunod na fireworks. Bigla ring naglabasan ng mga may hawak ng instrument at carpet sa kanilang pwesto at pagbukas ng ilaw na minsan niya lang makita tuwing may gaganaping okasyon. Close your eyes. Utos ni Lincoln na agad namang sinunod ni Vina. And feel it. Dagdag ni Lincoln at buong pusong hinalikan si Vina sa labi habang sinasabayan ng relaxing at nakakaantig na tugtog. Just let me in. Sabi ni Lincoln sa pagitan ng kanilang labi na lalo pang lumalalim ang halik. Ipinalibot naman ni Vina ang kamay sa batok ni Lincoln at nanalangin na sana hindi pa naginip ang nangyayari. Matapos ang nangyari kagabi, ay halos walang paglagyan ng saya ang nararamdaman ni Vina. Maraming salamat po. Pasalamat ng ginang sa kanila matapos abutin ang tulong na kanilang binibigay. Ingat po kayo. Nakangiting wika ni Vina. Sumunod naman ay ang isang lalaki na may inabot sa kanilang regalo. Para po ito sa mabuti niyong kalooban. Wika ng lalaki at inabot ito sa kanila. Ngumiti naman si Vina at nagpasalamat. Maraming salamat din po sa inyo. Ani Vina at inayos ang gamit dahil last na ang lalaking inabutan nila ng tulong. Habang hawak ang regalo, kinuha ito ni Lincoln upang ito na magbitbit. Hindi naman mabigat yan, sabi niya kay Lincoln. Matapos nitong ilagay ang regalo sa kotse. Balak na sana nilang sumakay pero napansin ni Vina ang isang batang umiiyak. Kaya agad niya itong nilapitan. Ba't ka umiiyak, baby? Nasaan ang mama mo? Tanong niya sa bata pero patuloy pa rin itong umiiyak kaya naglakad siya upang hanapin ang magulang ng bata. Sumakay ka na. Naputol ang sasabihin ni Lincoln na mapansing wala na si Vina sa kanyang tabi. Sinara muna ni Lincoln ang pinto ng sasakyan at naglakad palapit kay Vina. Pero halos wala pang 5 hakbang, ang nagagawa ni Lincoln, isang malakas na pagsabog ang nangyari. Run! Sigaw ni Lincoln at mabilis na lumapit kay Vina, habang buhat nito ang bata bago dinala sa isang tagong lugar. Kinuha ni Lincoln ang baril sa suot itong business suit at kinasa ang baril. Dito lang tayo. Utos ni Lincoln at dali-daling tumakbo palabas at nakikipagsiksikan sa mga taong tumatakbo. Damn it! Saad ni Lincoln at lumingon sa likuran nang masugatan siya ng kutsilyo sa kanyang hita. Poor boy! Pagbasa ni Lincoln sa labi ng lalaking nag-abot sa kanila ng regalo at ngumisi bago nakapagsiksikan sa mga tao. Agad niya itong hinabol. Pero dahil sa dami ng tao, ay hindi niya makilala at mahanap kung nasan ito. Maya-maya lang, nagkaroon pa muli ng sunod-sunod na pagsabog. Napamura na lamang si Lincoln at tumalon nang mapansin ng taong may hawak na sniper gun at tinutok sa kanya ang hawak nito. Agad namang sunod-sunod na pinaputokan nito ni Lincoln bago muling tumakbo upang habulin ng lalaki. Bro! Sigaw ni Jack na halos matumbang sa sasakyan nitong motorsiklo at nagpapaputok ng baril sa kanyang tabi. Doon, natukoy ni Lincoln na nagpapanggap na residente ang kanilang mga kalaban. Hindi sila marunong lumaban ng patas. Galit na sabi ni Lincoln dahil may mga inosenteng taong nadadamay. Lincoln, sakay! Sigaw ni Vina matapos tumigil ang sasakyan ng kotse sa harapan ng binata. Kailan ka pa natutong gumamit ng sasakyan? Tarantang tanong ni Lincoln. Nasa bingit na tayo ng kamatayan? Pero yan pa rin iniisip mo? Hindi makapaniwala na sabi ni Vina. I'm just surprised. Sagot ni Lincoln at umiwas ng tingin. At agad namang ibinaling ang kanyang atensyon sa mga sumusugod sa kanilang likuran. Nabasag ang window car sa backseat. Dahil sa ginawang pagsugod ng kalaban pero agad itong sinuntok ni Lincoln at pinaputokan ng baril. Nasaan ang magulang ng bata? Tanong ni Lincoln matapos sumakay sa driver's seat. Hindi ko alam. Hindi ko naman siya pwedeng iwan doon na mag-isa. Sagot ni Vina at kumapit ng mabilis
na pinatakbo ni Lincoln ang sasakyan. Maraming kalaban ang sumunod sa kanila habang nagpapaputok ng baril. Halos bumangga sila at masira ang sasakyan, pero patuloy pa rin itong pinapatakbo ni Lincoln. Habang si Jack at ang iba pang kasamahan nila ay nakikipaglaban sa mga natirang kalaban upang hindi na ito makasunod pa kina Lincoln. May sasakyan! May sasakyan, Lincoln! Sigaw ni Vina at tinuro ang sasakyang babangga sa kanila. Halos kapusin ang hininga si Vina nang paliparin ni Lincoln ang kotse sa ere at malakas na bumagsak ito sa kalsada. Wow! Tuwang-tuwa na sabi ng batang lalaki na kanina ay umiiyak, habang si Vina naman ay halos mahimatay. Bigla namang niliko ni Lincoln ang sasakyan at gumitna sa kalsada. Saka mabilis muling pinatakbo ito bago binuksan ang pinto at dali-daling bumaba. Takbo! Sigaw ni Lincoln at nagpaputok sa kalaban. Wala ka ng takas ngayon. Usal ng isang lalaki kay Vina. Lumingon naman si Vina kay Lincoln pero abala itong nakikipagbarilan. Akma na sana silang huhulihin ito, pero malakas na sinipa ni Vina ang pagkalalaki nito, dahilan para makatakas sila. Pero masyadong maraming kalaban na tila hindi nauubos. Nakakarami ka na ah. Galit na sambit ng kalaban ng kasamahan nito, pero sa isang iglap, bigla itong natumba at ang mga kasunod nito. Tama lang ba ang dating ko? Nakangising tanong ni Daisy habang ninunguya ang bubblegum at umuusok pa ang dulo ng baril na hawak nito. Tamang-tama. Sagot ni Vina at tumingin sa lalaking nakasakay sa sasakyan. Let's go. Binuksan naman ni Daisy ang pinto ng kotse at pinasakay si Vina pero tinanggihan nito ng dalaga. Bagkos inabot niya ang batang lalaki sa kanyang kaibigan at tumakbo palapit kay Lincoln. Vina! Sigaw ni Daisy na kinatigil niya. Totohanin mo ang akusan nila ngayon. Sambit ni Daisy at hinagis sa kanya ang baril. Salamat. Hindi alam ni Lincoln ay patago siyang nag-iensayo kasama si Daisy. Tinuruan siya nito kung paano gumamit ng baril. Nawala na ng bala ang baril ni Lincoln, kaya nakipagmano-mano siya ng laban. Habang si Vina, kinasa ang baril sa tapat ni Lincoln. Lincoln! Sigaw niya sa binata na kinatigil nito. Halos mamutla si Lincoln sa kinatatayuan nang makita si Vina na may hawak na baril. Yuko! Naguguluhang napatingin si Lincoln. Yuko! Sigaw ni Vina na agad ginawa ng binata kasabay ng pagkalabit ni Vina ng gatilyo at sunod-sunod na pinagbabaril ang mga kalaban. Vina! Humahangan na sabi ni Lincoln. Nice one, Vina! Puri ni Jack habang gamit ang motorsiklo. Nakipag-aper naman si Vina kay Jack at kinindatan si Lincoln bago tinayo ang isa pang nakatumbang motor. Sakay! You're making me crazy! Umiiling na sabi ni Lincoln at sumakay ng motor habang si Vina ay agad tong pinaandar. Bro! Tawag ni Jack at agad hinagis ang dalawang baril kay Lincoln. Doon ay naabutan din nilang nakatigil ang kotse kung saan naroon sila Daisy. Magaling, magaling. Pumapalakpak na sabi ng isang pamilyar na boses. Napabilib niyo ang fiancé ko. Masyado niyo akong pinapahanga. Wika ni Violet at inalis ang suot na maskara. Violet? Banggit na tanong ni Lincoln sa dating asawa. Yes, honey? At wala nang iba. Nakangisi na sambit ni Violet habang napapaligiran sila ng kalaban. Oh my God! Bumaba si Lincoln sa motorsiklo at takmang lalapit kay Violet pero pinigilan siya ni Jack. Huwag mo nang gawin, bro. Come, honey. They thought that I died, but the truth is I did not. Ngumisi si Violet at tinignan si Jack. Alam mo ba na si Jack mismo ang nag-utos sa akin na patayin ako? Right, Jack? Nakataas ang isang kilay na sabi ni Violet. No, bro. Let me explain. Sigaw ni Jack nang sugurin siya ni Lincoln at inambahan ng malakas na suntok. Lincoln! So, you're the other woman. I bet isa ka sa mga kasabot nila upang paikutin ang ulo ni Lincoln. Sabi nito na kinatahimik ni Vina. What the heck is happening here? Come with me, honey. I'll explain it to you.
Huwag mong gagawin yan, Lincoln. Lahat ng kayamanan at ari-arian lang gusto ni Violet mula sa'yo. Gusto ka lang protektahan ni Jack, kung kaya't nag-hire siya upang protektahan ka laban sa babaeng yan. Paliwanag ni Daisy. And you think maniniwala si Lincoln sa'yo? Malakas na tumawa si Violet at nag-flip ng buhok. The last time I checked, ikaw mismo ang pumatay sa akin. But luckily I am still alive. Right? Ganun talaga kapag masamang damo. Wika ni Vina. What did you say? Singhal ni Violet at mabilis na tinutok ang baril kay Vina. Do it! And I will be the one who will kill you. Walang kurap ang mga mata na sabi ni Lincoln habang nakatutok ang baril kay Violet, na dati nitong asawa. Hindi naman inaasahan ni Violet na ganito magiging reaksyon at gagawin ni Lincoln sa kanya. Sa labis na pagkainis, sumignal si Violet sa mga tauhan nito, pero mas alerto sila Lincoln, kaya bago pa man ito makalabit ang baril, naunahan na nila, bago mabilis na nagtago. Sa pwesto ni Daisy, makahulugan na tumingin ito kay Vina, bago mabilis na nagpapatok ng baril bilang sinyales. Lincoln! Tawag ni Vina dito at mabilis na pinaandar ang motorsiklo habang si Jack at Daisy ay sumakay na rin. Hinayaan nilang habulin sila nito habang nakikipagpalitan ng putok ng baril. Habang si Daisy ay hinagis ng isang pasabog sa mga ito pero hindi pa rin nagpatinag ang mga kalaban. Stop! Sigaw ni Daisy. Nagtataka namang tumingin sila kay Daisy nang iluwa nito ang bubblegum at kumuha ng bago. Bang! Nakangising sabi ni Daisy kasabay ng paglabas ng mga kasamahan at ibang tauhan ni Lincoln. Tinapos ng mga ito ang laban, habang sila ay nakatingin lang sa nangyayari. Kung noon, ay nakakaramdam ng pangungulila si Lincoln kay Violet. Ngayon, alam na ni Lincoln kung anong nararamdaman niya. I love you, Vina. Saad ni Lincoln nang bumaling sa babae. Daisy! Sigaw ni Vina sa kaibigan. Pumunta na tayo sa probinsya kung ganun. Sigaw ni Daisy at pinaandar ang sasakyan. Wait, what? Nagtataka namang tanong ni Lincoln. Nangako ako sa mga magulang ko na oras na may isang lalaking magsabi sa akin yan, pakakasalan ko. Sabi ni Vina. Tumawa naman si Jack at binuhay ang makina ng motorsiklo. Di napasaba ka, bro. Tumatawang saad ni Jack at sumunod kay Daisy. No problem. Agad namang bumaling si Vina at niyakap ang lalaki. I love you too, Lincoln. But you have to fix everything first. And after that, wala ka nang magagawa kundi pakasalan ako. Kahit pa sa bundok tayo manirahan. Nang makarating sila sa probinsya, ipinakilala ni Vina sa kanyang pamilya si Lincoln. Makalipas ang 1 taon at makalipas din ang mga pangyayari, inayos ni Lincoln ang lahat at pinakasalan siya nito. Naging parte na rin ng pamilya nila ang batang kasama nila sa gitna ng labanan ng araw na yon. Dahil wala na pala itong mga magulang. Hindi naman nagtagal at lumipas ang ilan pang mga taon, nagbunga ng isang babae ang kanilang pagmamahalan. Sana, hindi lang to panaginip, no? Ani Lincoln habang yakap si Vina. Magiging 2 na ang anak natin. Pero iniisip mo pa rin na panaginip? Grabe ka naman, Lincoln. Nagtatampo na sabi ni Vina at tumalikod. Tumawa naman si Lincoln at hinalikan si Vina sa noo at inayos ang kumot sa kanilang katawan. I want triplets? Bulong ni Lincoln at pinaharap si Vina sa kanya. Kaya hindi tayo matutulog ngayong gabi. Makahulog ang sabi ni Lincoln at inalis ang sumasaging buhok sa mukha ni Vina. At dahan-dahang pinaglapat ang kanilang labi. Ilang sandali pa nakarinig sila ng ingay ng sanggol. Umiiyak ang anak natin. Tumigil naman si Vina pero pinigilan siya ni Lincoln. I'm just kidding. Natatawa na sabi ni Lincoln at sabik na inangkin si Vina na may halong pagmamahal. Alam naman nilang pupunta ang yaya ng bata doon at aasikasuhin ang anak nila. Samantalang sila kailangan magpahinga.
Labis na nagpapasalamat si Vina sa nangyari dahil hindi nawala sa puso ni Lincoln ang pagpapatawad at pagbaling sa katotohanan. Hindi hinayaan ni Lincoln na lamunin nito ng galit ang puso nito at tanggapin siya ng buong buo. Tama nga si Daisy. Balang araw, pasasalamatan niya rin ang ginawa nito at ngayon naiintindihan niya na ang ibig sabihin ng kanyang matalik na kaibigan. Masaya at kontento na si Vina sa buhay kasama si Lincoln. Hindi lang siya pinagpala ng mabuting asawa. Kung hindi, nagkaroon pa siya ng mabuting anak na labis niyang ipinagpapasalamat sa Diyos. The End. Thank you for listening to our wonderful stories daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.